Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. Yoso-san, Yoso po ang name niya. Yoso-san? Konbanwa. Konbanwa. Yoso-san wa Filipino kata desu ka? そうです。Yakata. Kasi yung class po natin is for Filipinos. Minsan kasi po may sumasaling taga ibang bansa. Medyo nahihirapan ako kasi hindi magaling si Inday mag-English. Hi, so, yoroshiku onegaishimasu. I-explain ko po yung gagawin po natin or medyo alam niyo na po ang flow? Parang medyo alam na po ang flow. So, go na po tayo. Kuwashi setsumeisho. Hai, kuwashi setsumeisho. Ano po ang setsumeisho? Explain, ma'am. Setsumei is explain. Ngayon, pag linagyan po ng sho, i-explain natin. Kaunti na lang po. Tama po yung sinabi niyo po. Setsumei means explain. Ngayon, lahat po ng bagay po meron pong sho, maaari libro. Kasi yung sho po ay kakuっていう感じなんです。こちら。kakuっていう感じ。Pagsulat, nakasulat na kanji po ito. So, ibig po sabihin, setsumei sho, isa po siyang Setsumeisho? Isang detalyadong explanation, ma'am? Explanation na, nakasulat po siya eh. Pag bumili po kayo ng isang bagay na elektroniko, meron po siyang nakalakip doon. Nababasahin nyo para alam nyo kung paano gamitin. Ano pong tawag po doon? Bale, detalyadong explanation. Explanation. Ano bang step by step para po bang ganon? Ano pong tawag po doon sa sa nakalakip po sa, ano ba pag bumili po kayo ng, for example, rice cooker, meron po siyang nakalakip na parang isang medyo manipis na libro, tapos nakasulat kung paano gamitin. Ano pong tawag niyo po doon sa librong yun? Manipis na librong yun. Ano ang tawag doon? Nakalimutan ko na eh. Yung parang... Manual po, madam. So, this, yung kuwashi, tama po yung sagot nyo. Kaya? Madetalyadong manual. So, this, kuwashi means madetalyadong. Hi, kuwashi, madetalyado. Ngayon, setsumei sho, manual. Hi, lahat po ng may sho, ito pong kanji na ito, manual po siya. Hi. Kasi, kaku っていう感じなんです。はい、では次行きましょう。Dito na po yung sinasabi nyo kanina. 詳しく説明する。はい。Setsumei means, ano nga po ba ang setsumei? Explanation. Explanation. Ngayon, suru form po siya magiging action. Action verb. Parang Hi. Kaya, ibig po sabihin, madetalyadong explanation. So, des. So, ibig po sabihin sa Tagalog, ipapaliwanag ng madetalyado. Hi, ipapaliwanag. So, action verb na po siya kasi suru form na po siya. Hi. So, ipapaliwanag ng madetalyado. Hi, go po tayo. Next po natin. Kudaranai shousetsu. Hi, ano po ang shousetsu? Shousetsu. Hindi ko po alam, ma'am eh. Shousetsu. Parang same lang din sa explanation, di ba, ma'am? Hindi po. Iba na po siya. Mga mahihilig po to. Sa mga mahihilig pong magbasa ng mga love story or pwede naman po action. Various opinions, theories, mga ganun po ba? No? No be? Hindi ko po alam. Hi. Meron pong English sa baba. Si Rosa-san. Si Rainbow Star din po. Hi. Si White Rabbit-san. So, this. Hi. So, novel po o kaya nobela po siya. Ano po?
Ano naman po ang kudaranay? Kudaranai. はい、くだらないは何でしょうか？ Bothering? Tama po si Cappuccino in English. Meaningless? はい。Si Natalie Sam din po, parehas po. At sa okay. Tagalog, tamang-tama, si Irene San po ba ang tawag yun? Walang kwenta. So, des. Kudaranay means nonsense, walang kwenta. Ay, marami pa pong iba pong translation. Ay, so pag sinabi pong kudaranay shosetsu, ano po siya in Tagalog? Walang kwentang nobela. So, des. Walang kwentang nobela. Hay, pwede rin po, pag sinabi ko pong kudaranay mono. Walang kwentang gamit. So, nandes. Nagagamit na na. Hay, pag sinabi ko pong shousetsu o yomu. Walang kwentang pagbabasa, madam? Shousetsu o yomu. Walang kwentang pagtawag? Wala na po akong sinasabing walang kwenta. Ito na po yung ginagamit ko. Shousetsu o yomu. Nagbabasa ng nobela. So, des. Or magbabasa po ng nobela. Tama po. Hay. So, nandes yo. Yes. Last na po natin. Detarami ni kotaeru. Hay. Ano po ang kotaeru? Answer po, madam. Sagot. So des. Huwag niyo na akong madami para naman akong ano. Sumasayin. Wag rin pong sensei ha. Ayoko po tinatawag ako. Inday na lang po or Inday, Ate Inday. Kanya na lang po. Hay. So, ano naman po ang detarame? Parang irresponsable or nonsense po. Ganon? Parang same lang sila ng kudaranay, ma'am? Medyo halos ganyan naman po. Pero, kumbaga walang katotohanan po yung mga sinasabi niya. Kung ano-ano na lang. Hay. Walang katuturang sagot po, madam. Ang ganda naman ng Tagalog nyo. Inggit ako dun. Walang katuturan ay sige, papalitan ko to. Okay lang, gayahin yung Tagalog nyo. Mas gusto ko yung niya. Walang katuturan. Katuturan. Ano po yung are you? Tiyo. Ako yung nagpaturo no? Hay, walang katotohanan o kaya walang katuturan. Ano po yun yung spell po, yung katuturan? Tiyo po? Parang, ganyan pong spelling ata, ma'am. Walang katuturan? Opo, parang hindi ko nga din po nakalimutan ko na yung spelling ng Tagalog. Sabi nila lang, tiyo. Nagpatuloy. Arigato! Nagustuhan ko yung yung Tagalog nyo. Wow, sana all. Hi, arigato gozaimasu. So, pag sinabi pong detarame, walang katuturan. Kaya, pag sinabi pong detarame ni kotaeru, sa Tagalog, sasagutin ng walang katuturan. So, sasagutin ng walang katuturan. Hi, arigato gozaimasu. Maraming salamat po sa lahat na nag-recite. Meron po kayo guys katanungan? Okay na po, ma'am. Okay na po? Yokatta de. So, next po natin is quiz. Nakita ko po kanina yung nagsagot po nung nakaraan na sabi ko po assignment. Ano nga po ba yung tanong niya? Sino po ba yan? Pag nakita ko po yung icon niya naaalala ko yung yung question niya. Siguro, sandali po, hanapin ko po. Baka nandyan pa po siya. Gusto ko pong sagutin yung question niya nung nakaraan. Hindi ko po kasi may tinanong siya Wala na siya. Sayang. O hindi lang lumalabas sa dito sa taas. Naaalala niyo po tayong tinanong po sa atin, yung pagkakaiba, tapos in-explain ko po sa line sa inyo, inuna ko pong i-explain. Monsang. Ay, busy yata po si Monsang. Mamaya na lang po. Sandali po. Alam ko nandito yun May tinanong po kasi at dahil sa hindi ko pa po siya nagamit ng ganun,
akala ko po wala na yung meaning na ganun. Pero nung sinearch ko po, inuwi ko as may assignment, nalaman ko po na meron po siyang ganun na ibig sabihin. Doko da na, junshi na, sunao na, sekyoku teki na, chigau na, tonashi. Kakkoi de wa nai na. Naalala niyo po guys, may nagtanong po sa akin noong nakaraan. Hakike ga suru. Last week po yata po yun na question. Kasi bala ko nga po sana po sagutin nung Friday pero hindi po siya pumasok. So Wednesday po siya nagtanong. So ibig po sabihin ng 4日の苦しむ白面na may tanong si Ronald. Nasa ano po natin yung nasa line po natin. Pwede po tingnan po yung line. Saglit lang po. Sandali lang po guys po Sugu modorimasu. Tayo omatase shimashita. Gomenasai ne minasan. Guys, nung nakaraan po, may nag-question po. Ano po ang pagkakaiba ng taishita koto ga nai ay at taishita koto wa nai? Hay. Guys, sa buong buhay ko po, puros taishita koto wa nai po yung ginamit ko. So, siguro po kahit po mga native Japanese po, taishita koto wa nai po yung mga ginagamit po nila usually. So, hindi ko po nasagot. Akala ko po, not existing po yung taishita koto ga nai. So, pinag-aralan ko po. Nagtanong din po ako sa ibang teacher. So, guys, sorry po. Sabi ko, hindi ko po ginagamit. Hindi po ginagamit. Pero, ginagamit po yung taishita koto ga nai. Pero, saan po siya ginagamit? Sa mga hokokusho po siya ginagamit. So, it means po sa daily conversation po, hindi po siya ginagamit. Pero parehas lang po yung meaning niya. Ibig po sabihin po ng taishita koto nai, hindi naman malala. Hay, hindi naman malala po. Ano po? Pero, ayan, si Redmark Kevin-san. Yan po pala. Opo, kayo po yung nag-question lang sa akin. Buti nakita ko kayo. Hay. So, tinanong ko po sa iba pong teacher po, sabi nila, nag-exist po. Kaso, bihirang gamitin. So, yung taishita koto ga nai, ginagamit po siya sa mga hokokusho, sa mga report po. So, ibig po sabihin po, kumbaga mas, siya, parang walang sentimento. Nagpo-Portuguese na ako si Inday. Wala po siyang feeling na kasama. Hay. Pag sinabi pong taishita koto wa nai, meron po kayong care. Kumbaga, iniisip nyo yung kausap nyo na para hindi po siya mag-alala. Motto yawarakai ikata. Hay, yun po yung meaning. Hindi po, maganda po yung tanong nyo. hindi po yung nakakaabala, sir. Gusto ko po yung ganyan pong tanong. Ano po? Nakatulog siguro si Indy. Gomen ni ate. Kumain daw pala siya kaya hindi nakasagot. Gomen ni ate. Nasa naman po natin po, nasa line po yung na yun. Hay, kaya sana po nalinawan na po tayong lahat. Pati ako po, naging maganda po yung sa akin, na question po sa akin. Natuto po ako, natuto rin po kayo. Hay, arigatou gozaimasu, Reddo-san. Hay. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.